Tinawag na kwentong barbero ng palasyo ang paninisi ni Harry Roque sa Administrasyong Marcos sa sitwasyon niya ngayon. Wala naman daw kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa ugnayan ni Roque sa mga pogo. Narito ang report ni Camille Samonte. Paulit-ulit nang giniit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na siya ay biktima ng political persecution. Dahilan kaya ayaw niyang harapin ang mga kaso niya dito sa Pilipinas kaugnay ng koneksyon niya sa Pogo. Si Roque, sinisisi ang gobyerno kaya nagkawatak-watak ang kanyang pamilya. I will never forgive this administration for what they did to me and to my family. Buwelta naman ng palasyo, bakit daw parang kasalanan nila? Isinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Umalis ng Pilipinas si Roque noong 2024 matapos madawit sa qualified human trafficking case kaugnay ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hindi lang daw kasi siya abogado ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa Lucky South 99. Naging kinatawan daw siya ng mismong Pogo Hub. Bagay na itinanggi noon ni Roque. Bago pa man umalis ng Pilipinas, humarap na rin siya sa ilang pagdinig ng Senado at Kamara. Ang nanguna sa investigasyon sa Senado na si Senator Risa Hontiveros, binibira na rin ngayon ni Roque sa social media. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Hontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.